Ito mga kababayan, humawa kayo kasi medyo masakit itong maririnig natin. Medyo masakit, pero kadalasan pag masakit, totoo eh. Medyo siguro hindi nyo magugustuhan itong balitang ito. Pero lalo akong bumilib, lalo akong humanga mga kababayan. Ibig sabihin, nasa tamang tao tayo. Palakpakan. Nasyak ako. Hanggang hindi pa ako makagit over. Nagkakagulo ho ang buong Pilipinas, nagkakagulo Luzon, Visayas, Mindanao about dito sa nangyari, pag-aresto. Dapat mahuli itong si Senator Bato de la Rosa. Pero meron hong isang lalaki na hinahangaan ho natin, nagsalita lang, naliwanagan ang buong... Pati ako nasyak. Hindi ko naisip yun. Hindi ko naisip yun. Hindi, wala ring nagbablog noon, wala ring ako nababasa sa mga comment section, wala rin akong nakikitang mga nagpo-post ng malalaking social media influencer, wala rin ako nakikitang nagpo-post ng mga abogado, wala rin ako naririnig ng mga ganito ang sinabi ng mga politiko, mga eksperto, mga nag-a-analyze sa mga usaping politika. Pero sinabi lang ni General Torre, malupit to, magaling talaga to. Hindi mo nyo magugustuhan yung maririnig nyo sa sinabi ni General Torre. Mukhang hindi nyo magugustuhan. Pero siguradong tatanggapin ninyo dahil mukhang tama talaga. Ako po, pero lalabas mali tayo lahat. Naloko na. Parang lalabas mali tayo. Lahat tayo mali. Kaya siguro nagsalita na si General Torre na para maalala natin na, uy, ano ba kayo? Mali yan. Ang mangyayari, itong sagot niya, pabor Kalabato. My goodness. Pero hindi niya kinakampihan sila Senador Bato, sigurado rito, yung mga Duterte o mga Didi. Hindi niya kinakampihan. Pero ito yung totoo, kaya niya ito yung sinasabi niya. Ibig sabihin, itong mamang ito, tamang utak. Hindi bias. Kahit nakalaban niya nung PNP chief niya itong grupong ito, kung ito yung tama, ito yung sasabihin niya. Naku po, naloko na. Lumalabas sa maririnig nyo ngayon, mga kababayan, masasak kayo. Lumalabas mali rito si dating Senador Antonio Trillanes. Lumalabas mali si Director NBI Matibag dito. Ang tanong, sino ang may pakana? Lumalabas. Putik, parang napasama si... Kaya naman pala si Pangulong Bongbong Marcos, wala naman talagang inuutos hulihin si Bato. Baka dahil dito, kasi sinabi ni General Torre. Kaya siguro, nung gumagawa siya ng video, parang matamlay. Parang hindi niya alam yung nangyayari. Naalala niyo, nakita niyo yung post ni Ramon Tulfo? Napaano rin ako kay Ramon Tulfo eh. Sabi ko, ba't parang ano nga si Pangulong Bongbong? Parang may sakit, parang matamlay. Di natin alam, baka masama lang pakiramdam. Oo. Type ko lang muna. Ramon Tulfo. Chismoso. Chismoso. Ramon Tulfo. Chismoso tuloy. Sorry, sir. Galas lang. Kaya lang. Sabi niya, ano yung Chris? Wait lang.
Oo. Shinare niya yung video ni ano, naku palubat ako putik. Shinare niya yung ano ni Pangulong Bongbong. Tungkol sa mga pangyayari sa Oo, Senado yan. Di ba narinig niyo na yan? gabing Oo. ito. Narinig niyo na yan? Sabi niya rito, sa caption niya, shinare niya itong video ni Pangulong Bongbong, malamya. Oh. It seems he was not on tough on the situation. This is our president. Sabi ni Ramon Tulfo, malamya si Pangulong Bongbong, parang itong nangyayari sa Senado, putukan ganito ganyan, parang hindi siya yung nasa ibabaw nito, parang may ibang nagpapakana. Putik, hindi kaya disturb ito? Nasyak talaga ako. Pakinggan yung video ni PBBM muna. Wala kang instruction. Ang sabi sa akin, yan ha. Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Mga 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibag, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga hayaan na natin yan. Basta hindi niya pinapa-aresto si Bato, di ba? Tapos si mahaba pati si Senador Bato, naalala niyo, presto nagpasalamat kay Attorney Claire. Naalala ninyo? Tapos, naalala ninyo, di ba? Nagpasalamat pa siya kay Attorney Claire na hindi nga siya arestuhin. Lahat ng pupwedeng legal sa kanya, gagawin, ganyan. Tapos, according kay Bato, may nag-tip sa kanya na aarestuhin siya. Parang totoo. Mga kababayan, pakinggan na natin. Pakinggan na natin. Ito. Maririnig nyo ngayon ang interview kay General Torre, mga kababayan, about sa nangyaring putukan, pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa, na masasyak kayo. Walang nagsabing vlogger nito. Ewan ko, hindi ko alam ha. Baka meron, na-miss ko lang. Siyempre, hindi naman lahat ng vlogger napapanood ko. Wala akong napanood kahit anong klase na mainstream media. Wala rin akong napanood ganitong statement kahit sa ang social media influencer sa mga Facebook. Wala. Wala rin nagko-comment. Hindi ko rin naisip to. Masakit yung maririnig nyo, mga kababayan, pero totoo ito. Pero kailangan natin tanggapin dahil totoo ito. Ibig sabihin, dito ko napatunayan si General Torre, tamang utak, tamang tao, hindi bias, kahit nakalaban niya sa kanyang buhay, sa bahagi ng kanyang buhay, nakalaban niya ang pamilya Duterte, itong mga DD shit, na makikitid ang utak, walang nakalaban nila yan. Pero siyempre binabanggit natin DD shit, may banat pa rin, di ba? Hindi na mawawala yan. Pero itong sasabihin niya, mga kababayan, pabor kay Bato ito. Pabor. Hawak, mga kababayan, baka balaglag kayo sa kinauupuan nyo, ha? At lumalabas, parang may mali sa kay dating Senador Antonio Trillanes. May mali rin kay Melvin Matibag, Director. Hindi ko naman sinasabi siya na talagang mali ka na ano, pero ang tanong, sino kaya nag-utos sa yung nung 11 na aresto yung si Bato? Sino kaya nag-utos? Press 3, di ba nung 11, meron talagang pag-aresto kay Bato? Nung 11. May bit-bit silang warrant. Tapos yung warrant na yun, according do sa ICC,
11 para 6 pa raw ng November na ilabas, secret lang daw. Ito matindi. Play natin. Ang tagal naman sabihin. Ito na, siyempre papaliwanag natin. Pakinggan nyo ha. Walang basta kumapit kayo, baka maraglag kayo sa kinauupuan ninyo. Kung may kasama kayong katabi dyan, sana mayroon para maalalayan ko. Kaya may tubig para baka mahilo kayo, baka mamaya eh. Okay, 5, 4, 3, 2. Dahil sa'yo, kung ano lang illegal. Ito mga kasama natin vlogger ito. Si Yam. In-interview nila si General Torre. Hindi ko alam, baka hindi rin nila masyadong narinig. Or isang kasi gano'n pa, parang na ano sa tenga mo. Pakinggan nyo sasabihin ni General Torre ha. Baka hindi nila napansin kasi wala na silang follow-up question eh. Pakinggan nyo to. Saka ko rito. Si Anandi dito, si Kakopi, si Palerista, at si Yam. Yan ba? Si Yam. Oh, so hindi ko makabisado, nasa GC pa naman. Oh, Yam. Baka hindi nila masyadong umano sa tenga nila, kaya hindi na sila nag-follow up question. Pero nung narinig ko yun, para ako na, what the Pakinggan nyo ha. Pero alam mo, yan nga, pinag-isipan ko, pinasulat ko nga, sabi ko, ang answer rito, susulat ko, pag-aralan ko talaga. Ulitin nga natin, ano yung sabi? Teka muna. Kasi baka gayahin. Pero alam mo, yan nga, pinag-isipan ko, pinasulat ko nga, sabi ko, ang answer rito, susulat ko, pag-aralan ko talaga. Hindi trabaho ng pulis ang pumili kung aling warrant na gusto niya sundin o kung anong ayaw niya. Ang trabaho ng pulis ipatupad ang batas at hindi mag-interpret ng personal na opinion. Sa kasong to, Interpol, ICC, okay? Mali na naman ang proseso kasi ginawa ko na yun dati. Ginawa na natin dati yan. Ang Interpol ay hindi korte. Ito ay platform for international police cooperation at signatory tayo dyan. Okay, hindi tayo member kasi ng ICC. So, wala na ang ICC sa atin. Pero kung dumaan ang ICC sa Interpol, at ang Interpol ang nagkaroon ng valid request sa atin, at dumaan naman sa tamang channels, na kinilala ng gobyerno, may obligasyon tayo. No may choice. Obligasyon ang Pilipinas, Milos, at panindigan at gawin ang kanyang obligasyon based dun sa pinirmahan niya sa tratado. So, maraming nagsasabing unconstitutional, naiintindihan ko ang emotion doon. Pero ang tanong, hindi yung gusto mo ba, kundi legal ba ang proseso? Andiyan naman, marami ng abogado eh. Yes, Although, ito ha, klaruhin ko, itong question na to, dito sa Pilipinas, May naintindihan kayo? May naintindihan kayo? Meron siyang gustong i-pinpoint eh. Hindi ko alam kung naintindihan nilang tatlo ha. Ako iba pumasok sa ulo ko eh. May gusto siyang ipaliwanag, ayaw nilang pinpointin kasi baka siya mayari eh. Di ba kinukumpara natin siya sa pag-aresto kay Digong? Inaaresto kung si Digong, kung si General Torre, huli na yan. Eh nung inaresto niya nga pala si Digong, yung warrant na yun, galing Interpol muna, Interpol to papunta rito. Ang nangyari, ICC director rito. Eh wala na talaga tayo, hindi na tayo awak na ICC. Oh my goodness. Hindi naman talaga galing sa Interpol yun. At nung hinuli ni General Torre, si Digong sa Villamor Air Base, may kasama silang Interpol. ICC to Interpol kasi nga hindi na makadirekta ang ICC rito
Kasi nga, wala ng jurisdiction ng ICC. So, yung ICC, dinala muna sa Interpol. Interpol nagpunta rito kasama nila General Torre. Merong representative dun sa Villamor Air Base. Nandito si Mark Ramos. Subscribe niya yan. Samahan natin. Kaya nasyak ako nung narinig ko. Kasi itong warrant na bit-bit ni Director Melvin Matibag, dating Senador Antonio Trillanes, galing na di ba according nga doon sa nagsalitang opisyal ng ICC, yung warrant na yon ay November 6 pa 2025. Ngayon, yung soft copy na kay Ombudsman, na bakit umabot ng December, January, February, March, April, May, inabot ng 6 na buwan, biglang napunta sa NBI, biglang aarestuhin. Ang tanong, kung hindi galing sa Interpol yan, ICC lang, at alam na direkta, wala nang jurisdiction nga ang ICC rito, sino nag-utos kay Melvin Matibag, kay Director? Sino nag-utos nun? Nako po. Lumalabas hindi alam ni PBBM Lumalabas hindi niya inuutos yung warrant na yun ang may hawak si Ombudsman Boyeng sino nag-utos? Kasi nga, hindi pala natin pwede ikumpara yung kay General Torre kasi yung kay General Torre, ICC naglabas, dinala sa Interpol kasi Interpol meron ditong jurisdiction sa atin. Ang pinutol lang kasi ni Digong, yung jurisdiction ng ICC 2019. Kaya naman naglabas pa rin ng warrant kasi nung isinampa ni dating Senador Antonio Trillanes yung kasong Crimes Against Humanity 2017, umiiral pa sa atin ng ICC. Pinutol lang ni Digong 2019. Meron na investigasyon. So may problema doon. Nagtutuloy-tuloy ng kaso, bigla mong puputulin. Pero nung naglabas na ng warrant ang ICC, hindi nagdirekta rito sa Pilipinas. Dumaan sa Interpol. Then Interpol may jurisdiction sa atin dito. Interpol nagpunta rito, nagpa-assist sa CIDG kay General Torre, nagpunta ng Villamor Air Base, huli. Ang problema kasi rito, itong warrant na bit-bit nila, hindi galing Interpol. Wala ring Interpol ngayon dito. Galing ICC lang, wala nang jurisdiction ng ICC rito. Nako po. Kaya naman pala walang alam si PBBM, hindi niya pinahuhuli. Ibig sabihin, pwede na itong paghuli na ito, kagagawan na din ng kalaban para mapasama si Pangulong Bongbong. Paktay. Ayun ang lumalabas Alam mo yung ganong sagot ni General Torre, may may laman yan. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama.